what's up mga katombyans? Welcome back to my YouTube channel. So ito nga po pala ang buong episode na nangyaring marathon na ating kinalahukan noong June 1. Stay tuned mga katombyans and enjoy watching. Nga pala sa mga oras na ito ako ay naghahanda na dahil kakatapos ko lang maligo. Nakapagbihis na rin ako at ready na rin akong umalis dyan. Bago ang lahat, outfit check muna tayo para kahit papano maging comfortable tayo sa ating larong gagawin o sa ating takbong gagawin. At pagkatapos niyan, kumuha na rin ako ng medyas para makapagsuot na ako ng sapatos sa labas. Alam nyo mga katombyang, sa mga oras na to, kinakabahan na talaga ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa sobrang kaba ko nga, nakalimutan ko nang maglagay ng Vaseline sa pako. Ang kinalabasan tuloy, isang pako lang nalagyan ng Vaseline. Mga katombyang, marahil nagtataka kayo, alam ko. Bakit ako'y naglalagay ng Vaseline sa aking singit at sa aking paa? Ito kasi yung mga katombyangs. Sa mga katulad kong matataba, hindi na talaga maiiwasan na masusugatan ng katawan kapag always nadadaanan ng pawis. At yan yung malaking rason kung bakit naglalagay ako ng Vaseline sa aking singit at sa aking paa. Madalas kasi minsan kapag ako ay tumatakbo, hindi na talaga maiiwasan na pinipilas ang aking singit lalo na't nadadaanan pa ito ng pawis. Nga pala mga katombyangs, kung hindi nyo alam, first time ko palang sumali ng marathon. At hindi ko pa alam kung ano yung mga rules na dapat kong sundin kapag ikaw ay sasali ng marathon. Buti na lang kasama ko yung mga kapatid ko. Sila yung nagsisilbing guide ko sa mga rules na dapat kong gagawin. At habang lumilipas yung oras, mas lalong kumakabog yung dibdib ko sa kaba. Paano ba naman kasi first time ko pa nga at ignorante pa ako sa mga ganitong setup na lang may pananalig ako sa Diyos at yun yung malaking dahilan kung bakit na-push ko pa rin yung goals ko kahit kinakabahan na ako. Ang goal kasi natin dito mga katombyangs, kahit hindi man tayo manalo, at least matapos natin yung 5 km at makabalik tayo sa starting line. Mga katombyang, alam nyo, nung ibinalita ng ate ko sa amin na sasali daw kami ng marathon, sobrang saya ko. Kasi first time ko nga, di ba, paulit-ulit. Pero totoo nga mga katombyang, ang saya-saya ko talaga nung nalaman kong sasali kami ng marathon. Hindi pa nga sumasapit yung June 1, naghahanda na kami. Sa sobrang saya namin, sa sobrang exciting namin, siguro araw-araw kami nagpa-practice ng jogging. Umulan man o umaraw ay wala kaming absent sa aming pagpa-practice. Paano ba naman 5 km ba naman ang kinuha? Siyempre, kailangan mo talagang pagpraktisan yan. Higit sa lahat, first timer ka pa naman. So, siyempre, kailangan mo talagang paghirapan para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Yung medalyang aming makukuha, parang pangarap mo lang yan eh. Kung hindi mo tatrabahuan o hindi mo pagsisikapan, talagang hindi mo makukuha. At kung mangangarap ka lang din ng mangangarap, tapos hindi mo pagtatrabahuan at paghihirapan, wala kang patutunguhan sa paroroonan. Kaya ikaw, katombyang, huwag kang sumuko sa buhay. Kahit ano pa yung pangarap mo, basta nagsisikap ka. Kahit paulit-ulit na lang maging failure yung daan mo, huwag kang sumuko. Kahit paulit-ulit kang hinuhusgahan at tinatapakan, huwag kang sumuko. Tandaan mo, laging nandyan ang Diyos para itayo ka sa pagkadapa mo. Laging nandyan ang Diyos para samahan ka sa madilim na tinatahak mo. At higit sa lahat, laging nandyan ang Diyos upang alalayan ka sa lahat ng pangarap mo sa buhay. Tandaan mo katombyang, hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo na paulit-ulit nadadapa, nabibigo, natatalo, nasasaktan. Pero bumabangon pa rin sa araw-araw dahil nga may isang Diyos na laging nag-aalalay sa kanila. At sa wakas mga katombyangs, natapos na rin ako sa aking pagsasapatos. Konting minuto na lang aalis na kami. So paano mga katombyangs, kita-kita tayo sa starting line ha? Alright mga kadoms, so yun po. Matapos na namin mag-ayos. Hintay ko na lang yung kapatid ko. So, sa mga oras na to kami po ay paalis na. So, good luck sa amin. Sana makuha namin yung medal. And by the way, kita-kita tayo sa Azuela. Bye-bye! At ayun mga katombyang, sa wakas ay nakaalis na nga kami at dito ay sinundo na lang kami ni ate kasi nga sa mga oras na ito ay wala pang masasakyan na sasakyan papunta doon sa aming pupuntahan. So mga katombyang, ang destinasyon nga po pala natin ay ang Azuela Cove. Doon gaganapin ang ating marathon na ating pupuntahan. Mga katombyang, nakarating na nga po pala kami sa Azuela Cove pero nagtataka kami bakit wala pang tao. Yun pala ay nasa loob yung mga tao. I mean na nasa loob, literal na nandun sa loob ng village ng Azuela Cove gaganapin ng aming marathon kaya nandun lahat ng tao. Mga katombyangs, alam nyo, habang papalapit kami ng papalapit, mas lalo akong kinakabahan. Alam nyo naman mga katombyangs, di ba? First time ko nga, di ba? Don't worry mga katombyangs, kaya ko pa naman i-handle tong kabang nararamdaman ko eh. Basta ba lagi kayong nandyan at lagi nyo ako sinusuportahan, kahit gaano pa kahirap to, ay kakayanin ko at makakaya ko. Anyway, maiba nga pala ako mga katombyangs. Sa mga nagtataka nga po pala, bago nga po pala itong aking YouTube channel. So, wag po kayong magsawang magsubaybay at magsuporta at manood sa lahat ng video ang aking gagawin mga katombyangs. Kung ano man yung nakikita nyo sa aking Facebook or sa aking profile,
ay dito po makikita ang full episode na video na aking gagawin. By the way, balik tayo sa ating kwento mga katombyang. So akala ko naka-ready na yung kapatid ko kasi nga nakapasok na kami dito sa Azuela ko. Yun pala ay hindi pa, nagme-makeup pa pala siya dito sa loob ng sasakyan ni ate. Sa bagay, dalaga nga naman. By the way mga katombyang, nandito na nga tayo sa mismong event kung saan gaganapin ang ating marathon. At exactly 3:30 ng umaga kami nakarating dito. Wala pa masyadong tao at wala pa masyadong sasakyan kaya napakatahimik pa ng lugar. Actually mga katombyans, kahapon pa po talaga ng hapon nagsimula itong event na aming pinuntahan. At ang mga nakilahok doon ay ang mga tatakbo ng 100 kilometer. Hindi ko sure kung ilan silang mga nakilahok pero ang alam ko lang is 3 p.m. nag-start ang gun start race nila at 12 midnight naman matatapos ang kanilang race. Pagkatapos ng 100 km, ang 45 km, 21 km, 10 km, and 5 km naman ang kasunod. So, ang mga tatakbo ng 45 km, ang gun start race naman nila ay 12 midnight. At ang tatakbo naman ng 21 km, ang gun start race nila ay 3 a.m. At ang tatakbo ng 10 km, ang gun start race naman nila ay 4 a.m. At ang higit sa lahat, ang hindi magpapahuli ang mga tumatakbo ng 5 km na siyang aming kinalahukan. At ang gun start race naman namin ay 5 a.m. Sa mga oras na yun mga katombyang, say inulit ko na naman ang pag-outfit check ko kasi naman para maging komportable talaga ako. Sabi kasi nila kung anong ganda ng suot mo ay siyang ganda ng takbong tatahakin mo. Ito nga po pala mga kalahok ng 10 kilometer at exactly 4 a.m. na po ito at magsa-start na ang kanilang race. So good luck po sa kanilang lahat and congratulations na lang din po sa mga mananalo. So pagkatapos ng 10 kilometer ay nagre-ready na rin po ang 5 kilometer o nagre-ready na kami kasi kami na po ang kasunod. Sa mga oras pong yan, hindi ko na talaga maintindihan ang aking sarili kasi nagtatalo na ang kaba, katanungan, excited. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko kasi nga first time ko, 'di ba? Kaya yun, parang nahihiya ako na hindi ko maintindihan. Tapos lagi kong tanong sa sarili ko, makakabalik kaya ako sa finish line or sa starting line? Basta samahan niyo ako, tara. Alright mga kadoms, nandito na po tayo sa Azuela. So actually kanina pa kami dumating pero medyo na busy lang ho kami. So dito po tayo mag-start mamaya. So shout out po sa Pocari. Thank you po sa sponsor. Maraming salamat. So kita-kita kids mamaya mga ka-dolls. Bye-bye. At ayun mga katombyangs, natunghayan nyo naman 'di ba kung gaano kasaya ang ganitong event at natunghayan nyo rin kung gaano ka-exciting ang mga lahat ng nakilahok. So sa mga oras na yun mga katombyangs ay nagre-ready na rin kami dahil ilang minuto na lang magsisimula na kami. Then nag-warm up na lang din ako para kahit papano ay magising yung mga natutulog kong dugo. At base sa mga nakikita nyo at naririnig nyo, medyo nauutal na talaga ako kasi grabe na yung kaba ng dibdib ko. Hindi na lang kahit papano ay naiibsan yung pagiging kabado ng dibdib ko sa pagwa-warm up ko. At kahit papano ay nawawala dahil merong silang pa-pre-zumba, kahit papano ay nagigising yung mga patay naming diwa, yung mga kinakabahan naming dibdib. So mga ilang minuto lang ay nagsimula na rin kami. So, ito na nga mga katombyans, ang ating matagal nang hinihintay. Nasa starting line na kami dahil mag-gun start race na kami. Sa mga oras na yan ay nag-flag ceremony na kami kasi hindi talaga kami makakatakbo kung hindi kami makakapag-flag ceremony. At syempre pagkatapos ng aming flag ceremony ay meron kaming binitawang pangako para sa aming laro o sa aming takbong gagawin. Na kapag nasa gitna kami ng laro ay hindi kami magdadaya at hindi kami mag-iisa sa aming kapwa o sa aming kapwa kalahok. So ito na nga mga katombyaks at tapos na rin kami nangako sa bawat isa na hindi kami magdadaya sa kapwa namin. Tunog na lang ng bell ang aming hinihintay para makapagsimula na kami makapagtakbo. So tara, tumunog na nga yung bell mga katombyaks at ito't nagsisimula na kami. Medyo madilim-dilim pa ang 5 a.m. pero meron ng lumalabas na araw. Nakaka-exciting at nakakakaba. At nauna na nga ang aking pinakabunsong kapatid, sunod naman ang aking ate. At higit sa lahat, ako yung pinakahuli. Kitang-kita mo talaga sa aking mukha na gustong-gusto ko talagang manalo sa event na ito. Ayun lang, natatawa ako sa aking sarili kasi porsigido talaga ako. Siyempre, kahit papaano, meron din akong goals para sa sarili ko. At para sa event na ito, siyempre, gusto ko lang naman makawi kahit na lang medalya nila. Kahit papaano ay meron akong remembrance sa ginawa kong larong ito. So sa mga oras pong iyan ay hindi lang po pala kami ang tumatakbo. Meron din po palang marathon o event na nangyayari doon sa SM Lanang o hindi ko po alam kung saan bang SM yun. Basta ang alam ko ay merong event na nangyayari sa SM. Nga pala mga katombyang, itong voice over na aking ginawa ay nakabase talaga ito sa toong ginawa ko sa araw na ito. At nakabase talaga ito sa
experience na nangyari sa akin dito sa araw na ito. So sana po mga katombyaks, huwag po tayong basta-basta mag-bash dahil first time ko po talaga ito at hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin ko dito. Yan at mga katombyaks, at malapit na talaga kami makarating sa aming turning point. Sa mga oras pong iyan ay tawang-tawa pa ako dahil nag-uunahan pa kami dalawa ng ate ko, pero pareha naman kaming nahuli. Nahuli dahil marami nang nauna sa aming dalawa at naunahan pa kami ng aming bunsong kapatid na nakakuha na ng medalya. Sa wakas mga katombyaks, nakuha din natin yung ating goal. Thank you, thank you, thank you Lord. Nakakuha rin tayo ng medalya, hindi man tayo nanalo, di ba? Hindi na masama. At yung pray natin kay Lord, dininig niya dahil nakabalik pa rin tayo sa starting line natin. Sobrang saya ko talaga nung inabot na sa akin yung napanalunan kong medalya. Hindi ko talaga in-expect yung kaba ko kanina, napalitan ng saya kasi ito na nga't nahawakan ko na yung pinaka-aasam kong medalya. Yung goal ko natupad din. Yes, thank you, thank you, thank you Lord. Yung nakuha ko ng goal ko, ang plano ko naman sasali ako ulit sa mga event para kahit papano meron akong maging collection ng mga medalya. Woo! Ayun mga kadoms, tapos na ho tayo. 5K finisher. Woo! Laki ng medal. Thank you Lord. Another achievement. Yes. Makawan ako. Panis, ang medal mo, malaki pa sa mukha mo. Yo. Ganong luya man ang bebe? Naka-10K daw. Tudar, ganong luya man ang bebe na? 10K? Sulit na, worth it, worth it? Worth it, wala ito. At pagkatapos namin tumakbo ay pumunta kami kaagad dito sa may stall upang makakain o upang makakuha ng mga libre nilang pagkain. Ito na rin namin kinuha yung libre nilang t-shirt na aming matatanggap sa aming panalo. Nagantay lang kami ng ilang sandali upang makuha yung mga t-shirt na aming napanalunan. Pala, bago namin nakuha yung libre naming t-shirt at libre naming pagkain ay binigay muna namin yung coupon na siyang palatandaan. Nakasali talaga kami sa event na ito. At pagkatapos namin makuha ang aming libreng pagkain at libre naming mga t-shirt ay nagpahinga muna kami dito sa gilid upang marinig ang mga i-announce na mga nanalo. Hindi man ako nanalo pero ako pa yung mas excited sa mga nanalo dahil sa mga i-announce nilang papremyo. Sa mga oras na yan ay pinaprank pa namin si ate dahil itinago namin yung kanyang medalya. At akala niya talagang totoong nawawala ang kanyang medalya pero hindi rin nagtagal. Inilabas din ng aming bunsong kapatid dahil hindi rin makatiis. Dahil matatagalan pa nga i-announce sa mga nanalo dahil kumakain pa yung mga tao at nandito at nagpapapicture muna kami at sinulit pa namin yung mga oras habang nandito pa kami. So paano po mga katombyang, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta at walang sawang pagsusuporta sa akin at sa paulit-ulit na pagla-like, pag-share. Wish you all the best mga katombyang. Mwah!